Maayong udto-sugbog sa mga nagsunod ning among pagsilya Martes karon Setyembre 8 tuig 2015. Kini si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas. Davao City Mayor Rodrigo Duterte ni-anunsyo na nga may padayag sa ilang kadismaya. Si Nero Viraflor sa report. Nadismaya ang publiko sa desisyon ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga dili na siya mudagan pagka-presidente sa piniliay sunod tuig. Dunay usa ka supporter sa mayor nga mihilak sa Davao human sa gihimong anunsyo ni Duterte. Mibaha sab ang mga reaksyon sa social media mahitungod sa desisyon ni Duterte nga moretiro na sa politika. Sa Facebook page sa Sunstar Davao mi-post ang mga netizens sa ilang kasagmuyo sa anunsyo ni Duterte. Matod ni Facebook user Crizila Tabuhara nga dili na lang kuno siya magpa-reactivate sa iyang voters registration. May comment sab si Facebook user Baredo Nemfa nga kung pwede ba kuno siya muhilak. Sa pakighinabi sa Sunstar Pilipinas, may pahayag sab ang mga tao sa ilang kadismaya bahin sa desisyon ni Duterte. Sayang gyud kay nagkaroon ang mga politicians sa ginagkuan nga kinsay mudagan. Pero Duterte is deserving man siya nga one of the leaders sa atong country kay dilit man siya siya mabuhat if ever makadaog siya. Sayang yun. Iyang pagkuhan sa Si Duterte nangayog pasaylo sa iyang mga supporters sa iyang pag-anunsyo dito sa Davao City Lunes sa gabi. In 2016, I will retire from public life for good. Yan ang usapan namin sa pamilya namin. So I'm sorry to all of you who I said believed in me all along, who spent money and toiled tirelessly to maybe advertise, pero hindi pa buo, hindi Sara. Now I will ask her to run for the mayorship. Sama sa Manila, grabe na usab ang trapiko sa syudad sa Sugbo, Mandaue, Lapu-Lapu ug ubang parte sa Metro Cebu. Apan kinahanglan na basab nato ang Highway Patrol personnel sa atong kadalanan. Si Joy Tumulak, hepe sa Cebu City Traffic Office, nagkanayon nga abli ang ilang buhatan sa mga musugyot o mga kasulbaran sa problema sa trapiko. Ang ato mga enforcers na naasadan, unya ituli ang Highway Patrol. Pero bisan kinsa nga law enforcer, bisan kinsa na bisan asa nga mga agency nga mutabang nato sa SITOM, sa CCTO, ang implement sa ato ang traffic rules din sa atong syudad is atong gi-welcome. So, at least additional siya nga personal na makatabang pagbantay sa atong mga kadalanan, ilabi na gyud sa atong mga drivers nga mga traffic violators. Kay based on atong records, mo record ni og mga halos 3,000 to 4,000 violations a week. So, pinagi siguro niya na maminus-minusan ang mga traffic violator tungod kay mas mudaghan naman ang mubantay sa atong mga daan. So, for me, sa akong personal, gi-welcome nako ang mga law enforcement agency nga mutabang sa pagbantay sa atong syudad regarding sa traffic, kung regarding na gani kung giunsa nila pag-perform ang ilahang duties pagbantay sa atong mga kadalanan, siguro lookout na sa LTO o mismo sa kadagkuan sa Highway Patrol pag-manage sa ilang mga personnel desdan. Ang grabing kahuot sa dagan sa trapiko sa Metro Manila may resulta sa pagbutang sa Highway Patrol Group nga mao'y gilaumang makasulbad sa problema sa trapiko. Si PNP Chief Ricardo Marquez nagkanayon nga walay milagrong mahitabo sa pagsulbad sa problema sa trapiko sa Metro Manila. Sa unang adlaw sa mga HPG personnel sa EDSA, mukabat 150 ka mga pulis ang gideploy sa unong ka mga lugar. Kini ang Balintawak, Cubao, Ortigas, Shob Boulevard, Guadalupe ug Taft Avenue. Ang pagtap sa mga HPG personnel giaprubahan ni Presidente Benigno Aquino III. Ang ubang mga pasahero nakasinati na sa positibong resulta sa traffic experiment.
Ang mga gipang-deploy nga mga pulis dali ra usab mabantayan sa mga kadalanan kun itandi sa mga Metro Manila Development Authority traffic enforcers nga anaa lang makitaan sa mga hilit nga mga eskina. Padayon pang giobserbahan sa mga kadagkuan sa kapulisan ug sa MMDA personnel ang resulta sa traffic experiment. Gibasol ni Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel ang Army human sa nahitabong massacre sa Barangay Lianga, San Agustin. Si Pimentel nagkanayon nga ang kagubot sa mga lumad sa iyang probinsya hinungdan sa usa ka paramilitary group nga giorganisar sa militar batok sa mga rebelde. Nanawagan si Pimentel nga ang militar lang ang makapugong sa mga harassment ngadto sa mga lumad sa iyang probinsya. Matud pa ni Pimentel nga gidudahan sa mga militar nga nisuporta ang mga manubos sa New People's Army. Nagsugod og pamakwit ang mga lumad sa dihang gipatay ang tulo ka mga lumad leaders sa grupo nga naila nga Boncalis Bandit Group. Ang tulo ka mga leader mao sila si Emerito Samarca, Dionel Campos ug Dato Belio Sinzo. Mga nagkalain-laing militanteng grupo ang nagprotesta ug nagpahigayon na og rally kalabot sa pagpatay sa mga lumad. Balik na sa normal ang dagan sa trapiko sa siyudad sa Mandaue sugod ugma nunot sa pagtapos sa extended truck ban. Kutob ra unta ni adtong Sabado ang implementasyon sa extended truck ban apan mihangyo ang mga organizer sa APEC nga i-extend lang una ang truck ban tungod kay aduna pa may mga sessions nga ipagahimuon sa Lapu-Lapu City. Sugod ugma balik na sa regular nga oras ang truck ban sa Mandaue City. Sa Lapu-Lapu City, gipunan og mga traffic enforcers ang mga ruta nga agian sa mga delegado sa APEC meetings. Walay truck ban nga giimplementar ang Lapu-Lapu City tungod kay wala sila'y alternatibong dalan nga maagian sa mga truck. Ug uwanon ang kasagarang parte sa nasod karong adlaw matud sa Pag-asa. Alang sa dugang detalye sa kahimtang sa panahon ani si Sir Al Kiblat gikan sa Pag-asa Mactan. Sa Sugbo o ang sentrong bahin sa Visayas, lakip na ang silangang bahin sa Visayas, makasinatig panagsa nga tuna sa pagkamanag-umon ng kalangitan, inubanan sa mga patak-patak nga mga pagpanugdog o kilat, o ang ubang bahin sa Visayas, labi na ang kasadpan bahin, Zamboanga, Peninsula, Caraga o probinsya sa Palawan, makasinatig manag-umon ng kalangitan, inubanan sa hinay nga tuna sa kasarangan nga mga pag-ulan, o mga pagpanugdog o kilat. Hangin, hinay nga tuna sa kasarangan nga nagikan sa bagatang kasadpan ang magpasulabi sa tibok nasod. Ug ang balod sa kabaybayunan, malinawon nga tuna sa kasarangan. Dini sa Metro Cebu, ang sukod sa kaniton magasukad sa 25 degrees centigrado ang kinaubsan o ang kinatasan posibleng maabot og 31 degrees centigrado. Samtang ang adlaw, musalo po niya ang alas 5:49 sa hapon. Nilang kutob gikan sa buwatan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Al Kiblat na yung hapon. O gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Welcome to the newest member of the Sunstar family, My Sunstar, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sunstar in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register.
If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sunstar network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sunstar different from the Sunstar website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sunstar. Thank you! Mga kabisdak! Anian na ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa Bagatan hangtod norte. Isan asa mapadpad Bisayang dako makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani anabay ato ni bay, original ni bay. Bisdak Magazine bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Teen King Daniel Padilla speechless sa panagkita nila ni basketball star Stephen Curry. Si Jad Conde sa iyang Showbiz Chika. Wala makatuo ang Teen King nga si Daniel Padilla sa ilang panakita sa reigning NBA MVP nga si Stephen Curry. Sa iyang Instagram account, gipost ni Daniel ang iyang hulagway kauban si Curry. Kahinumduman si Curry mi-follow ni Daniel sa Instagram ni ining bago lang tungod sa padayong suporta kaniya sa naulahi. Si Curry miabot sa nasod niadtong Sabado alang sa usa ka adlaw nga pagbisita nga parte sa iyang Under Armour Asian Tour. Nagmalampuson usab ang gipahigayon niyang basketball showcase sa Mall of Asia Arena kauban ng iyang mga Filipino fans. Kini si Jad Conde alang sa Showbiz Chika. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow po sa Twitter @SunstarShowbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto sa mga bula kagabi. Bulahon unya ang 649 Super Lotto o 642 Lotto. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Og mga higala, piyesta karon o gisaulog nato karon ang kapistahan sa kapanganakan ni Berheng Maria. Sa mga kaigsuonan natong mga Katoliko, ayaw mo kalimot sa pagsimba. Ug din natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. Ipalusab ang among mga updates sa Twitter @Sunstar Online ug sa Facebook Sunstar Philippine News. Kini si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas.